Zaraki Kenpachi, di kinaya ang lakas ni Gerard Valkyrie. Gagamitin na nga ba ang kanyang bankay? Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 668. Last chapter nga ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni Gerard at Kenpachi. Ipinakita nga na nagawang mapigilan ni Kenpachi ang atake ni Gerard gamit ang shikai nito na Nozerashi at nagawa nga rin nitong ma-damage ang blade ng espada ni Gerard. Nang bigla ngang ipinakita na nagtamo ng malaking sugat si Kenpachi sa kanyang tiyan kahit na hindi naman siya tinamaan ng espada ni Gerard. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Sa simula ng chapter ay ipinakitang biglang nagtamo si Kenpachi ng malaking sugat sa kanyang tiyan matapos niyang pigilan ang atake ni Gerard at ma-damage ang blade ng espada nito. Nagtataka si Kenpachi kung ano ang nangyari sapagkat ang alam niya ay hindi naman siya tinamaan ng espada ni Gerard. Sinabi naman ni Gerard na ito ay dahil sa kanyang kakayahan. Ang kanyang kakayahang tinatawag niyang The Miracle ay ginagamit ang takot ng mga tao upang mas palakasin at palakihin pa ang anumang parte ng kanyang katawan, sa oras na magtamo ito ng pinsala. Sa pamamagitan din ng kanyang kakayahan na The Miracle ay iniipon ni Gerard ang pag-asa ng mga tao sa kanyang espada na Hafnung at sa oras na magtamo ng pinsala ang kanyang espada. Ang pinsalang ito ay magagawa niyang ibalik sa taong gumawa ng pinsala dito. Sinabi naman ni Hitsugaya na wala siyang naintindihan sa mga sinabi ni Gerard, ngunit ang sigurado niya ay nagtataglay ito ng kakayahan na hindi kayang ipaliwanag ng loika. Sumagot naman si Kenpachi at sinabing kailangan lang pala niyang patayin si Gerard nang hindi sinisira ang espada nito. Sinabi rin ni Kenpachi na parang hindi nag-iisip si Gerard at siguradong pagsisisihan niya na ipinagsabi niya sa lahat kung papaano gumagana ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ni Gerard na mukhang si Kenpachi ang hindi nag-iisip, sapagkat hindi nito na-realize na kaya niya sinasabi ito ay para mas maging patas ang kanilang laban dahil kung titignan ay napakalaki ng kanilang agwat kung ikukumpara ang kanilang lakas. Sabay sabing pagsisisihan ni Kenpachi na tinawag siya nitong walang isip. Di naman makapaniwala si Hitsugaya habang pinanunood ang pagtatalo ng dalawa at sinabing tila ginawa talaga sila para maging kalaban ang isa't isa. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ni Kenpachi at Gerard. Inatake ni Gerard si Kenpachi gamit ang espada nito ngunit nagawa naman itong iwasan ni Kenpachi. Gumanti naman ng atake si Kenpachi ngunit nagawa rin ni Gerard na mabilis na makaiwas kahit pa napakalaki nito, sabay hampas kay Kenpachi at tumalsik ito sa mga gusali. Agad namang nakatalon si Kenpachi pabalik at sinimulang purihin si Gerard. Sinabi ni Kenpachi na napakabilis nitong gumalaw kahit na napakalaki nito. Pinuri din ni Gerard si Kenpachi at sinabing balak niyang huliin at durugin si Kenpachi ngunit nahihirapan siyang gawin iyon dahil napakabilis gumalaw nito. Sinubukan naman ni Hitsugaya na sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ni Kenpachi at itinulak ito palayo. Tinanong ni Hitsugaya si Kenpachi kung ano ang ginagawa nito. Sumagot naman si Kenpachi na linya niya iyon at sinabing wag na nilang subukan pang makialam. Sinubukan pang makipagtalo ni Hitsugaya ngunit pinigilan siya ni Byakuya. Sinabi ni Byakuya na walang saysay na makipagtalo kay Kenpachi sapagkat hindi naman ito makikinig sa kanila. Sinabi naman ni Hitsugaya na alam niya ang bagay na iyon subalit hindi nila maaring hayaan na lamang si Kenpachi na mag-isang makipaglaban. Lalo na't alam nila na hindi ito ang klase ng kalaban na makakayang matalo ni Kenpachi. Napatunayan niya iyon nung napansin niya na tinanggal na ni Kenpachi ang eye patch nito. Sinabi ni Hitsugaya na kahit mismong si Kenpachi ay alam na wala itong pag-asang manalo kung hindi nito tatanggalin ang eye patch niya na pumipigil sa tunay niyang lakas. Napansin naman ni Byakuya na nagsisimula ng maubos ang ice flowers ni Hitsugaya dahil sa tagal ng kanilang laban. Sa oras na ito ay na-realize nga ni Byakuya na malapit nang maubos ang kanilang oras. Biglang sinabi ni Hitsugaya na plano niyang ikulong sa yelo si Gerard pag nakakita ito ng pagkakataon. Sa oras na makulong niya ito sa yelo ay maari nang gamitin ni Byakuya ang kanyang Senbonzakura upang pulbusin ang katawan ni Gerard. Sumang-ayon naman si Byakuya sa kanyang plano. Patuloy naman ang paglalaban ni Kenpachi at Gerard ngunit sa kada pagtama nga ng kanilang espada ay ipinapakita na nagtatamo din ng pinsala ang katawan ni Kenpachi.
Tinanong ni Gerard si Kenpachi kung bakit tila humihina na ang mga atake nito. Sabay sabi na siguro nga ay normal lang ito dahil imposible nga naman magawa ni Kenpachi ang plano nitong makipaglaban nang hindi napipinsala ang espada ng kanyang kalaban. Ipinakita na hindi pa rin sumusuko si Kenpachi kahit nagtamo na ito ng napakaraming pinsala. Pinuri naman ito ni Gerard ngunit sinabi nito na hindi ito sapat upang mapantayan ang napakalaking agwat ng lakas sa pagitan nilang dalawa. Nang biglang ipinakitang umatake si Byakuya gamit ang Senbonzakura mula sa likod ngunit napigilan ito ni Gerard. Pagkatapos ay sunod naman niyang inatake si Hitsugaya at sinabing alam niya ang pinaplano nilang dalawa dahil nakikita niya ito. Sabay sumigaw si Gerard at sinabing siya ang pinakamalakas at pinakamabilis na Quincy. Ang pinakadakilang mandirigma na biniyayaan ng lahat, kaya naman wag nilang iisipin na makakaya nilang malamangan ito. Ipinakita naman si Kenpachi na sugatan at nakahandusay sa sahig. Nang biglang sumulpot ang vice captain nito na si Yachiro Kusajishi. Sinabi ni Yachiro kay Kenpachi na tumayo ito dahil nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Tinanong naman ni Kenpachi kung saan ito nagpunta at bakit ngayon lang ito bumalik. Sumagot naman si Yachiro at sinabing kung gagamitin lang siya ni Kenpachi ng tama ay wala itong hindi makakayang hiwain. Hinawakan ni Yachiro ang kamay ni Kenpachi at nakaramdam ito ng napakalakas na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Kenpachi kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sumagot naman si Yachiro na wala talaga itong alam. Sabay sinabi na ito ang kapangyarihan ng kanyang bankay. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.